Nagsagawa po kami ng eksperimento. 2 oras kaming tumambay sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa 2 oras po namin pagtutok, pagbatsyag at pagbabantay sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, ito ang aming nasaksihan. 13 ang mga pasaway na tumatawid ng kalsada. Yung kahabaan ng Commonwealth. Kaya nga tawag dyan ay killer highway, both on the part of the pedestrians and on the part of the motorists. At ang nakakalungkot dito, maraming mga eskwelahan, mga public schools, ang along Commonwealth Avenue, kaya napakadelikado. May mga pedestrians na hindi disiplinado at gusto nila, tumawid nila kung saan nila gusto. Unang-una, natataasan sila doon sa footbridges. Wala namang law enforcers na pumipigil sa kanila para hindi gumamit ng pedestrian lane. Kaya sa mga elderly at mga bata ay mas gugustuhin pa nilang tumakbo pagtawid ng karsada kaysa lumakad pa ng malayo. Takot na masagasaan kayo? Hindi daw. Bakit? Sanay na po kami dyan. Kasi po nakakapagod. Nagmamadali po. Alam po kasi nakakapagod umakyat dyan. Ang init eh. Para po madali. Nasanay na yung mga tao na nakikipagsapalaran sa pagtawid sa pedestrian, knowing na makakalusot sila, no? Pero kaya't kinakailangan talagang strict law enforcement dito. May kanya-kanya kaming mga tao sa mga lugar na mayroong kagaya sa Evergotelco na maraming tao, sa Pilcoa, sa Tandansora, doon po. Pero ang pinaka-deployment lang po namin sa ngayon po, hanggang Sandigan Bayan po. Meron na tayong mga 60 footbridges na tinayo ang MMDA. Unfortunately, marami pa talaga tayong pasaway ng mga pedestrians na kahit nandiyan na ang footbridge, ayaw pa rin nilang daanin. Pero kahit na malayo siguro ang footbridge, it's a small price to pay para sa kaligtasan mo. Malayo man siya, at least sigurado kang makakaabot ka sa pupuntahan mo. Actually, matagal na tayong may anti-jaywalking ordinance. Ngayon, pinaigting lang po natin by virtue of Metro Manila Council Regulation number 12-001 na kung saan tinaas natin ang penalty ng jaywalking mula 150 pesos to 200 pesos. Well, from the start, nagsimula kami ng June 5 until end kahapon, meron na po tayo nahuli mga 1,000 na mga jaywalkers, mga pasaway dito sa daan. 3 araw, naka 1,000 na kami. In 5 locations lang yun, hindi pa maramihan. First time lang dito, hindi ako tumatawid, doon lang. At saka katawiran naman doon dati, may ano doon eh. Pero hindi niyo po nabasa yung mga signboards yun? Oo, nagamadali nga ako, hindi ko nakita. Bali, ano po yan, may 3 option po kayo. Pwede ko kayo mag-community service o pwede ko kayo magbayad ng fine. 200 pesos po yung fine. Yan, hindi naman po kayo pipilitin para magbayad. Pwede ko kayo mag-seminar. 15 to 20 minutes as in now. Ngayon na po. Ando doon po yung lecturer po natin. Pwede mamayang hapon na pagbalik ko? Ay, hindi po. Kailangan po ngayon po talaga. Kasi doon ako? So, ang jaywalking, kailangan din jaywalking, yung bawal tumawid sa kalsada, o tumawid sa Tapos nun, ang isa sa mga reason jaywalking, dapat ang tao dumadaan sa bangketa, hindi sa kalsada. Kung wala kang pambayad, magkakaroon po kayo ng disaster seminar. Mahihikayat natin ang ating mga jaywalkers na able-bodied na mga ito, agile, dahil kaya nila makipagpatintero sa daan, pwede silang tumulong pag meron tayong mga disaster gaya ng earthquake at baha sa Metro Manila. At kung ayaw naman nila maging volunteer sa MMDA, at the very least, matutulungan nila sarili nila o kanilang pamilya sa natutunan nila dito sa disaster preparedness seminar. Isang nanay po ang ating U.S. Cooper for the week. Ang kanyang reklamo, isang butas
na nasa tapat po ng Potrero Elementary School sa Malabon City. Delikado raw po ito sa mga bata kaya agad namin itong inilapit sa mga kinaukulan. Lagi ko nakikita yung butas, baka hindi sinasadya, baka yung anak ko madisgrasya. Sa dami rin naman ng mga estudyante. May nahulog na po dyan ng mga estudyante sa sobrang pagmamadali dahil po sa pagpasok at paglabas. Lalo na po pag ganitong uwian, lalo na tumuulan, biglaan takbuhan, habulan. Dahil nga po dyan sa butas na yan, kinatatakutan din ng mga magulang. Ang gusto po sana namin mangyari, maayos naman po sana itong bukal ng MMDA. Para naman po sa aming paglalakad, hindi man kami magsiksikan, walang madidisgrasya. Yung nadatnan ko nga, yung malaking butas na nakakonekto sa drainage na sadya naman na nagpakadelikado para sa mga estudyante at hindi lang sa estudyante kundi sa lahat ng mga dumadaan sa lugar na ito na may tendency na mapilayan sila kung sakasakaling mahulog sila sa kanal. Sa mga ganitong problema, maaari po kami ang lalapitan at kami naman ay handa sa lahat ng oras para tumulong para sa ikabubuti ng sambayan. Hindi na po kami magkakaroon ngayon ng agam-agam po na mga bata natin. Pag umuwi po sa bandang hapon, magkakaroon po ng accidents. The school is very happy. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman, Arnold Gravio, dito sa Rescue. Naniniwala kami, kahit sino pwedeng tumulong